Ang Pilipinas ay sinakop ng mga Kastila sa loob ng mahigit 333 taon. Maraming naganap na hindi magandang pangyayari. Narito ang pagpapatay at pagpapahirap sa mga Pilipino, ang pang-aabuso at pagsasamantala sa mga kababaihan, ang pag-aalsa para sa kalayaan ng bansa. Isa sa mga pinakamatinding pag-aalsa sa kasaysayan ay ang Rebolusyong 1896 o ang paglaban ng Katipunan na kinabibilangan ni Andres Bonifacio. Ang Katipunan ay natatag noong ika-6 ng Hulyo 1892 sa isang bahay sa Calle Azcárraga sa Tondo. Ito rin ang araw kung saan nadakip si Dr. Jose Rizal. Nagtipon sina Ladislao Diwa, Andres Bonifacio at ilang pang mga kasama. Nang sumunod na gabi, itinatag nila ang kanilang samahan na ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o ang KKKANB. Upang magsilbing katibayan ng kanilang kasunduan, lumagda sila sa isang papel gamit ang kanilang mga sariling dugo. Ang kanilang layunin ay tapusin ang pamamahala ng Espanya sa bansa sa pamamagitan ng himagsikan. Upang sekretong ipakalat ang kanilang lihim na samahan, gumamit sila ng sistemang trianggulo. Naging mabilis ang paglaganap ng katipunan dahil sa sistemang trianggulo. Ang mga naging pangunahing kasapi ng samahan ay sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Emilio Aguinaldo, Santiago Alvarez at Mariano Alvarez. Maraming naisagawang eleksyon ng paghahalal ng pinuno. Ang huling halalan ay naganap noong Agosto 1896 at si Andres Bonifacio ang nahirang bilang supremo ng katipunan. Isinulat ni Emilio Jacinto ang kartilya na naglalaman ng mga aral at alituntunin ng katipunan. Ito ang nagsilbing Biblia ng samahan. Nang lumaon ay lumaki ang katipunan at kumalat ito sa iba't ibang lalawigan tulad ng Bulacan, Cavite, Batangas, Nueva Ecija, Pampanga at Laguna. Sa panahong ito, nakatanggap na ng ulat ang mga Kastila tungkol sa katipunan at ang mga pagpupulong ng mga sangay nito. Ibinunyag ni Apolonio de la Cruz sa kanyang kapatid na si Honoria ang tungkol sa lihim na samahan. Si Honoria ay nasa pangangalaga ni Sor Teresa na kung saan sinabi rin ito ni Honoria sa kanya. Ipinasa naman nila ang impormasyon kay Padre Mariano Gil. Noong ika-19 na Agosto, 1876, sinamahan ni Patiño si Padre Mariano Gil sa isang imprenta ng Diario de Manila at doon nila natuklasan ang mga dokumento ng katipunan. Nadakip ang ilang mga katipunero at iyon na naging simula ng paghahari ng takot sa katipunan. Ilang araw pagkatapos ng pagkakabunyag sa katipunan, tumawag ang Supremo ng pulong sa Pugadlawit sa Caloocan noong Agosto 23, 1896. Pinunit nila ang kanilang mga sedula bilang tanda ng kanilang pagtiwalag sa pamalahang Espanyol. Ito ay tinawag na sigaw sa Pugadlawit. Labas sa mga sedula!
Sabay-sabay natin punitin! Mabuhay! Lumipas ang mga araw at nagkaroon ng hidwaan sa dalawang pangkat ng mga katipunero, ang Magdalo at ang Magdiwang. Ang Magdalo ay pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo at ang Magdiwang ay pinamumunuan ni Mariano Alvarez. Nagkaroon ng kumbensyon sa Tejeros upang maayos ang hidwaang ito. Dito tayo kumbensyon sa Tejeros. At ang mga nahalan ay sina Emilio Aguinaldo bilang Pangulo, Mariano Trias bilang Pangalawang Pangulo, Artemio Ricarte bilang Kapitan General, Emilio Riego de Dios bilang Direktor, at Andres Bonifacio bilang Direktor. Bakit hindi na lang kaya tayo mag-hire ng isang abogado ang makapag-aral at kaya kanya mga gawain? Iyabang mo Tirona, bawi mo sinabi mo. Nang umalis si Bonifacio sa Tejeros ay hindi na siya nakipag-ugnayan kay Aguinaldo. Itinatag niya ang kasunduan sa naik at bumuo siya ng sariling pamahalaan. Wala si Aguinaldo noong nangyari ang kumbensyon, kaya noong nalaman niya na magtatatag si Bonifacio ng bagong pamahalaan ay agad niyang iniutos kay Agapito Monzon na dakpin si Bonifacio. Nagkaroon ng labanan sa Intang at nahuling sugatan si Andres at ang kanyang kapatid na si Procopio. Namatay naman ang kapatid nila na si Ciriaco. Ngayon tinatatag ko ang kasunduan sa NAIC. Kailangan na natin magtatag ng bagong pamahalaan. Sige, itatag na natin. Nadakip ang magkapatid at dinala sila sa bundok buntis sa Maragondon, Cavite. Nilitis sila simula ika-29 ng Abril hanggang ika-4 ng Mayo 1897. Pinatawan si Bonifacio na salang sedisyon at takang pagpatay kay Aguinaldo. Nagtangkang tumakas si Bonifacio ngunit hindi siya nagtagumpay hanggang siya ay tuluyan ng pinatay sa Maragondon. Nanlumo ang mga katipunero nang malaman nila ang balita dahil ang pagkamatay ni Bonifacio ay nagudyat na ng pagbagsak ng katipunan. Dakpin mo na ngayon si Andres Bonifacio. Ito na po! Sige, di tayo mo na yan. I'm staring out of my window.